Akala nila si jowa, batang lalaki. I remember the time na sobrang sama ng loob ko, ate. Kasi Bakit? may sinasabi siya sa akin, may gusto siyang bilhin, pero hindi ko mabigay. Oh. So sabi ko, bakit hindi ko, yun, ang liit lang naman yun. So, for me, si Coco, mas responsible pa siya sa totoong lalaki. Hi, Samber Nation and Sambayanan! This is Samber and welcome to another episode of the Sam Up! So for today's episode, feeling ko wala talaga akong guest. Kasi hindi to magiging interview but rather an open forum. Because we have here my best friend since college, Coco Castro! Yeah! Alright! And of course, with her lovely partner, SJ! Yay! Yes! Alam mo, sobrang hindi ko alam kung ano i-expect ko with this episode. And backstory lang muna tayo. Mm-hmm. So, we met for the very first time in college. Correct. Yan. Sa first day namin na nag-meet nung college is sa school. Sa Palawan State University. And then, nung kinahaponan, nagkita kami ulit sa dance troupe. Pero hindi pa namin like yung isa't isa nun. Parang, sino ba to? Parang ano siya? Ganon! Lumalaban siya kaagay. Yeah, tapos the next day, hanggang parang naglalabanan kami. Hindi kami nagkokopyaan sa college. Very competitive kami. Di ba? Correct. May sagot ka ba sa 4? Okay, palit ako ng ano sagot mo sa 8. Sure ka ba dyan? Perfect ba to? Ay, hindi ako masyado sure. Never mind. Deal or no deal. Ganun tayo, di ba, nung college? Kasi competitive. Yeah, very competitive. Ayaw magpatalo. Ayaw magpa-lupig. Yeah, very competitive kami in a healthy way. Correct. Pero we are not here because of you. We are here because of your love story. Okay, bye! Umalis bigla. Hindi kasi, sa totoo lang, sa lahat ng mga pinakamalalanding friends ko, parang ikaw yung number 2. Ano ba si? Secret! But then, nagulat talaga ako na, ito na nga, wow, ito, nagkaroon ng isang taong talaga naman nagpalupig, nagbihaghan, anong tawag dyan? Nabihag. Okay. Nalupig at nabihag ang iyong Alalim, puso. ate. Kaya naman, I wanna talk about your love story. Okay. Where did it begin? Once upon a time. Matagal na pala ito. Ako, should I answer? Yeah. Okay, kasi Both of Naiyak you. agad? Both of you. Both Okay. of you. So, go, Bam. In your perspective. Kasi mag-co-work kami before sa BPO industry. So, nag-start lahat yun, biruan lang talaga na binibiro lang kami. Nasa kaming mga, taguro. Taguro Brothers, ate? Taguro Brothers. Ano yung Taguro Brothers? Hindi, ano yung Sa Taguro kasi, di ba, malaki. Malaki sa Taguro. Tapos may nakabit sa kanya dito na maliit na eme. So, ano to, ate? Oh. So, part kami ng dance troupe. Oo, tapos nag-start kami ng parang nagkaroon ng event sa company. Then, kasama ko siya, hindi kami magka-team pero nakasama ko siya sa sayaw, ganyan. Ang tagal ng practice natin, di ba? Nagkakaano ng biruan na, uy, jowa. So, nagkabiruan kami nun. Then, hindi ko na alam, eventually, ewan ko, na-fall. Ako pa nga, ate. Pero tinadala niya ako ng chocolate sa office. Okay. So, I think we started na parang again yung joke-joke lang nga. Tapos tawag-tawagan namin boyfriend, girlfriend. Na-develop. Diba? Parang joke-joke lang siya. Tapos parang after a while, na sumasama na siya sa akin mag-coffee shop. Kasi hindi ako, di ba alam mo naman ako, hindi ako pa nongga, hindi ako pa nainom. Ay, ito pa party talaga siya, as in party-party. Si ate girl parang coffee shop. Parang Iba yung style mo. Iba yung bet ko. Tapos after a while, sumasama na siya kami mag-coffee shop. Bakit kasama siya sa coffee shop? Oh, ganda mo. Tapos ang bet ko manood ng movie, di ba? Alam mo naman yan. As a movie enthusiast. Tapos nanood na siya, sumasama na siya kami ng movie. Bakit siya sumasama sa akin ng movie? Tapos lagi kami magka-text na. Tapos parang I feel like we found comfort with each other. Kasi syempre, we did not expect na magiging somehow magka-click kaming dalawa.
Kailan yung moment na na-realize yung, oh my God, we're falling in love with each other? May ganun bang moment? Kasi di ba parang when you started off as friends, parang hindi, magugulat ka na lang one day, oh Bigla my God, nandiyan parang na siya. may nararamdaman na ako. Ayokong sabihin. Sino unang nagsabi? Siya. And that drops off! Thank you so much, guys! Pa-turn off na camera. Pero kasi, yun na nga, di ba, ka-chat-chat na kami, magkausap na kami, nagkatawagan na kami. So, ano ito? Parang, hindi naman ito siya lalaki. Kasi, backstory, lahat talaga na naging partners with before Mga ay lalaki lalaki talaga. talaga. Totoo. Kaya even me, na-shock din talaga ako nung Di ba una. tinawagan kita? Oo, hindi talaga ako makapanila. As in, yung reaction ko parang di nga, sus. Kasi ikaw una ko sinabihan Yes. Ano ba ito? Paano nangyayari? Yeah. Tapos I think, somehow, I cannot deny the fact naman na somehow, meron pa rin akong, alam mo, pagkalalaki. na parang, after a while, parang I think mga 4 months na magkausap kami, magka-chat, ganyan. Tapos nanood kami ng movie, parang Room, tapos mag-rent kayo ng room, tapos manood ka ng movie, ganyan. Yeah. So, stress na ako, parang ano ba ito? Iba na yung nararamdaman mo. Oo, tapos nasa-stress ako, parang hinanap ko my siya gosh. lagi, ganyan. Tapos nanonood kami ng movie. Si Akla na ang parang parang nagpa-diretso na ako kaagad. Tinanong ko na siya, parang, ano ba ito? Di ba, ma'am? Naalam mo yun? Yes, pero nag-text din tayo before. Open up mo. So, anong feeling mo nun? Try na. Hindi Ay, naman sorry, talaga. nag-open up siya na. Try namin na. Bakit hindi natin i-try na? So, sabi ko, go with the flow lang. Hindi ko alam bakit parang I feel secured. So, parang kaya start pa Di lang naman na ako binahin maghiko niya ng na. ganito. Charot, binahin. Pero, Kumbaga, ever since you feel comfort na talaga sa isa't isa and feel secured. Kasi nga, ang ganda nag-start kayo as friends. Na parang biruan, pero parang, oo nga, no, ang gaan nyo kasama, lively lang. kasi sobrang different niya. Kasi, with my past relationship, sobrang iba with a guy, with jowa, with SJ. Kasi parang hindi naman ito siya, hindi siya relationship, walang pressure ba na we need to be happy all the time, na kailangan lagi tayong party-party, walang ganun. Parang very, comfortable lang, very chill lang. Tapos I can open up with SJ back then. Sabi ko, bakit ako nakaka-open sa kanya? I never felt that I'm being judged. So, I think one of the reasons kung bakit kami nag-work kasi, comfortable kami with each other. Kaya yung nag-try na kami, parang stress na ako. Pero, Anong feeling mo nun nung nag-open up siya? Kung siya yung unang nagsabi na, meron ba to? Ano ba tayo? ano ba to? Ganun. Actually, ang weird kasi kinilig ako. Pero Pero first mo din ba siya na relationship na? puro babae din. Oh yung my God. relationship ko. So, even ikaw, medyo confused din. Kasi nga, paano to? Sabi ko. Pero same naman kami, ibang gender. I mean, napunta lang kami sa ibang Yeah. Love is love talaga. Magpalit na lang kami. Yeah. Tapos bago pa kami maging friends, naglulukohan na kami. Sabi niya, aka na lang nga yan. Sa'yo na lang ito. Palit na lang tayo. Yung friends pa kami. Oo. Kaya yung naging kami parang, Actually, naman nagbago. Yung start pa lang namin, very comfortable na kami sa isa't isa. Hanggang ngayon na parang nagbibiruan kami na, bakla. ang tawag na sa kanya, tomboy. Tomboy ano ba? Gano'n na lang ka. Oh my God. So, kailan kayo naging official? How long yon yung process na yon na, okay, Mga 3 seryoso na months, talaga no? tayo. Yung mismo yung sa day na yon, yung nag-open ako sa kanya na, Yung nasa cinema kayo. hindi girl, parang room. Oo, na Tapos, nag-rent kayo. Nag-rent. Yeah. Parang yun yung day na June 19. And then how long you guys have been together? 8 years na. Infinity Sign! Yes! 8 years and... Forever. Matagal. So, 8 years and 2 months na. Ang tagal na rin. Ang tagal na. Nalampasan na yung 7 years. Yeah. Yung 7, sumpa. di ba meron 7 May sumpa. years, 9, ano ba yan? Oh, 7. Hindi ko na maalala eh. Basta 7. ako din alam ko may 7. So, nung 6 kami, ginawa ko ng infinity, nagpakasal na kami, nagpasal na ng 7. So, Para hindi wala na. makaabot na Oo, 7. baka mamaya mawala pa. Secured na ate. Secure na natin True. to. Ganun. Pero inalampasan na namin yung 7 year each, di ba?
So, throughout the 8 years of your relationship, I'm sure maraming mga tao nag-judge sa inyo. Maraming taong mga hindi din nakapaniwala. At isa ako doon, di ba? Sa mga hindi naniwala. Ano yung parang story nyo nun? Nung very nagsisimula pa lang kayo? Kasi alam mo naman ako, very Open. Yeah, sobrang post talaga ako ng post. Very proud ako with all the achievements and including a relationship. So when we became official, I remember the picture that I posted. Nasa Jollibee kami nun ate. Pinost niya agad. Pinost ko kaagad. Sabi ko, post na agad. Direct na to. Para malaman Biglayin natin. agad ang mga netizens. So pinost ko na kaagad. I think that was parang official na sinabi ko na for everyone. But before that, nagsabi na ako sa mga close friends ko, including you. May mga nag-comment doon, sabi niya, akala nila si Jowa, batang lalaki. Akala ko din nung una. Akala nila batang lalaki. Akala ko din nung una nung di mo lang sinabi. Diba? Oo. So, dami may nag-message sa kanya, bata naman ang jowa mo. Yeah. Parang sabi mo, bata naman yan, parang minor de edad. Minor de edad, ate. Pero kasi di ba, looking at jowa, sobrang bata. Kaya, yeah, I think those were one of those things na na-encounter namin at first. People would ask us kung bakit, ganyan, they would question. Paano? Sinasabi Anong nila, akala ko reaction ba bakla ka? Bakit hindi lalaki? Ganon. So, paano nyo yung sinasagot? Wala naman ako na-experience sa kanya. Kumbaga, very supportive ng friends ko talaga. Kahit naakala nila biro-biro lang, pero pag in-explain sa akin, nagulat sila, super amazing, ganyan. Kaya, sa akin, pag yung mga friends niya naman nagtatanong na, paano, anong nangyari? Wala, ganun talaga love eh. Yeah. Parang, bigla lang siya dumating, yung hindi mo yung na-expect na bagay, yun pa pala talaga yung tatagal. Parang naiiyak si SJ. Naiiyak tuloy ako. Girl, ako ba na tissue? Nasa yung tissue! Tissue, please! Wala, parang naiiyak ako. Ay, Hindi bakit? kasi, parang nakaka-touch lang yung love story nyo. I'm sure marami mas makaka-relate. Ano naman yung reaction mo nung nag-post siya ng picture niyo for the very first time? Gulat syempre ako kasi sobrang proud niya. Kasi syempre 'di ba, that time hindi talaga kami aware na parang may iba pang relationship. Nag-akala namin may una kami ganyan. Tapos ang weird syempre. Sobrang saya ko din ng time na nag-post siya kasi naging proud siya sa relationship namin. Oh. Ano yung pinaka-feeling yung nagustuhan niyo sa isa't isa? Na nag-draw talaga and nagpatibay ng 8 years relationship niyo? Communication. Yung sa 8 years hindi naman perfect yan eh. Ang dami pinagdaan, dami away. Kahit hanggang ngayon. So, pag-usapan nyo lang yung isang bagay, tapos yung root cause, tapos syempre yung mga avoid na sa next So, very important communication kasi pag hindi nyo alam yung feelings ng isa't isa, wala mangyayari. Mag-give up. How about you, Coco? I think yung being, yung sobrang pagiging honest niya. Sabi ko, parang ikaw to eh. Lalaki version niya. Best friend in a lover form. Kasi alam mo, sa dami kong friends, dami kong acquaintances, sa dami kong kilala, parang lagi ko na rin naririnig yung mga good sides, good things. At sobrang limited lang yung mga tao naging honest sa akin, including you. Tapos when I met Jowa, Basher pala. sakit naman ito magsalita. Parang sasabang tato Sakit naman ito Yung magsalita. gusto mong kukonyatan, pero Oo. parang may point siya. Correct. Ganon. Doon ko na-realize na sinasabi niya hindi to make me feel bad, but for him to be honest. Kasi I need to know the truth. Ganyan, sabi ko, okay. So, kapag sinasabihan ka ng tao ng totoo, that means na nagtitiwala siya na hindi mo tatanggapin yun na may intention na masama. They truly care for Correct. you. And then they want you to know. Very honest siya. At saka, good listener. He doesn't talk much, but I know he's listening. And with my previous relationship, walang nakikinig sa akin. Parang, kayak na. Ulam. Sayang. Makeup. Pero alam mo yun, yung feeling na nakikinig sa'yo. Tapos, as someone na very, rin kasi ako ate, di ba? Alam mo, medyo malakas ang personality. Malakas ang personality ko. Gusto ko ako nasusunod, ganyan. Dito, kahit kaliit-liit nito, ate, parang siya, napapasunod niya ako, nauutusan niya ako. So, it's very different from my previous experiences.
And then someone somehow changed me to be better. Kasi nako-call out yung mga mani ko. So, I'm trying to change it na never ko pa na-experience. So, I think that's one of the qualities na gusto ko kay jowa. Oh. Very honest. As a number 1 basher. Number two na lang ako. Yes! Number 2 na lang ako. Perfect. Pero ito, ano yung pinaka hindi nyo makakalimutan sa relationship nyo? Was there a moment na parang, oh my God, talagang ito na yung pang... Okay, ulitin mo yun, sorry. So, sa Palawan kami nag-start. Tapos, parang somehow, nag-usap kami na lipat kami ng Manila. Wala, onti lang ang pera namin. Tapos parang, sige, lipat na kami ng Manila. Yun yung first struggle talaga. Siguro kaya kami talagang dito kami nag-start. Nag-bloom together. Oo, sobra. Kasi live-in kami ng Nag-live-in kami din nun. Nag-8 years live-in kayo agad. Pag from Palawan to Manila. Correct. So, doon talaga kayo naging strong. Pero, I wanna ask also, ano yung, bakit kayo lumipat from Palawan to Kasi Manila? I'm someone who doesn't wanna be too comfortable. Kasi syempre, pag sa bahay ka, although I love my mom, hi mom. Hi, tita. Yung asikaso ka, diba? Bigay lahat, asikaso damit, asikaso lahat. Ayoko, I don't see myself in that kind of life na. Kasi I'm not getting any younger. Sabi ko, okay, I need to go back to Manila. Tapos gusto niya rin pumunta ng Manila. Para kami sa comfort zone namin, napag-usapan naman. Pero, ewan ko, sobrang tiwala namin sa isa't isa. Kahit alam mo, walang-wala ka talaga. Go talaga kami ate. Oh. Kaya nga sabi ko, kahit ano mangyari, para nag-stay kami, not because of the bad things na nangyayari or dahil sa away namin, but because of the good things, the things that we've gone through, na kahit gano'ng kahirap, we stayed with each other, na hindi kami naghanap ng iba just because we're struggling, I guess. Oh, ang ganda nun. Kumbaga, parang sa 8 years relationship nyo, nandun kayo sa highs and lows ng bawat isa. And you even like started ng walang-wala. I feel like that's the best feeling, especially in a relationship. You're becoming to the person that you want to be, but at the same time, you're still with the person that you love the most. Pero sa lahat ng pinagdaanan nyo, ano yung pinakamasaya naman? Na proud kayo sa isa't isa? Siguro yung achievement namin na, syempre, galing kami sa walang-wala. Tapos, nakapagpundar kami ng sasakyan, ganyan, sa amin. Kaya, sobrang laki achievement nun. Kahit, siguro sa iba hindi, pero para sa amin, di ba? Mga small wins. Oo. Kasi dati, hindi kami nakakain ng 3 meses sa isang araw. Correct. Nagkasakit na lang ito kasi hindi ko makakain. Talaga? Dumating kayo sa ganung point? Oo. May time pa na order kami ng food, no? Isang cup ng rice, ate, tapos, kayak! Isang cup ng rice, tapos, iyak. Tapos, isang ulam, tapos, ang laki ko ate. So, parang kulang yun sa akin ate, no? So, hati kami. Tapos, hati na tayo ganyan, kain tayo ganyan. So, hindi busog na ako ate. Ay, ate? So, yung busog na ako, ma'am. Sabi niya, kainin mo na lang yan. So, hindi siya kakain. Kasi alam niyang gutom pa ako. Oh, so, that's real love. So, nagkasakit na lang siya ng gastroenteritis. Kaya sabi ko sa akin, tinatanong mo siya na, ano yung achievement namin? Parang, nakutan niyo ba sa video yun? Nakuha niyo sa video yun, paghampas ko samantang malakas. Hindi to MGI ate. Okay. Sorry. Kaya yung mga small wins namin na we can eat somewhere na, yung mga gusto namin pagkain, nakabili na kami ng mga kailangan namin, we can even send, support our family. Nakabili kami, yung mga, akala ng mga tao, mga simple bagay lang. Nakabili kami ng laptop, sobrang saya namin. Kasi nga, we came from someone na yung sweldo namin, pangbayad lang ng kuryente, tubig, rent. Mahal pa dito kasi. Tapos, kain lang sa fast food saglit na tag 250. Laban na yun. Masaya na kami dun. Masaya na kami dun. I need to walk from home to work kasi wala rin akong pamasahe. And no one knows that. Ang pinapost lang namin yung mga happy life. Kaya pag nag-aaway kami, sabi ko lang, mas mahirap pala kami na pagdaan. Tapos ito, maghiwalay kami sa sobrang liit lang na bagay. Bagay, ate. Diba? Yun, kaya yun, diba ba? Alam mo yun dati, lagi niya sinasabi ko hanggang ngayon. Na parang kung ano yung mga differences and then mga pinagdaanan niyo din. Alam kong walang-wala. Kasi nagkasakit ka. Ano yung iniisip mo that time? Bakit? Parang okay, bibigay ko na. Lagi niya sasabi, hindi kita papagutuman. Pero nagutom. Nagkasakit siya.
Tapos sabi ko, wala pa akong cellphone. Nasa hospital siya ate, no? Di ba yung nagkasakit siya? Hindi seryoso. Oo, naiyak isa lang ako. cellphone namin, palit-palitan. O, nangyari ko ito Oh mga... my God! Nasa office ako eh. Sabi nung milipit na ako sa sakit ng tiyan, hindi ko na kaya. Tapos, hindi ko alam na pala yun. Nag-trigger na yung gastritis, na-diagnose ng gastritis. Mag-isa ako. Hindi ko siya matawagan kasi nga tulog. Mag-isa ako sa ER. Ako nag-asikaso. Ako kumuha ng... From office to ER. Oo, tapos umuwi din ako mag-isa. Tapos hindi mo alam na nangyari na lahat yun. Nabalampasan niya na Si Aklan, tulog. Alam mo ba, nakakatawa pa? Yung taxi, yung kwento ng taxi pa uwi. Nalala ba yun? Sabi niya, binabantayan niya yung metro kasi nga, hindi na-aabot ka sa... Oo, binabantayan ko. Diba? Scooter kasi, diba, yung taxi. So, binabantayan ko kasi pag hanggang doon lang yung pera ko, i-stop na ako, maglalakad na lang siguro ako. Oh my God! Pero nakaabot ate. Nakaabot. Grabe. Ang dami yung pinagdaanan. Ito yung mga iba. Sabi ko sa inyo, open forum to eh. Kasi ito yung mga bagay na hindi na namin masyadong napag-uusapan kasi they live now in Laguna. And then I live here in Manila. Sa lahat ng pinagdaanan nyo, sobrang importante ba yung family and friends throughout your journey? Did you lose friends? Did you lose like part of your family? I think Paano kayo tinanggap? yung sa family ko, very supportive. Very supportive. Yung family ko. Ayaw na nga kayo paalisin. Umiyak na. Diba? Iyak. Iyak na kasi mother. Very supportive naman yung family ko. But I think one of the things that I've realized na all through, on your lifetime, there will be people talaga na you would not notice na wala na pala sila. Na dumaan na lang. Not because hindi mo sila friends, but because they're on a different part of their life. But with our relationship, lahat naman so far, they accepted. Yung sa mga taong importante sa akin. So, yun. Sa akin, though hindi ko naman narinig verbally from my family. So, yung family ko kasi, hindi siguro sanay, hindi talaga nila tanggap nung una. Pero eventually ngayon, super supportive naman With nila. Coco or with you? With us. Talaga. Nabintang ang mga ate. Kasi, ewan ko, hindi nila alam kung paano natanggapin. Siyempre, Na-shock din sila. yung tingin na sa akin, dati babae yung relationship ko. Hindi ko na nga maintindihan kasi sabi nila, hindi ka magkakaanak, ganyan, pag tomboy ka, sinong gaalaga sa'yo pag, tanda mo. Though, hindi ganun yung mindset ko para sa magkaroon ng anak. Ngayon, hindi pa rin nila tanggap kasi ibang naman, hindi naman lalaki talaga. Pero for me, si Coco, mas responsible pa siya sa totoong lalaki sa mga nakikita ko. Oh, kaya naman naghikaw ka talaga ng Kaya naman, lakad siya. Kasi I promised talaga myself, ako. yung nag-start kami pumunta ng Manila, I promised myself na I'll do everything para maging okay kami. Lalo na na-experience namin yung wala talaga kami. So, hindi na kami babalik sa ganong buhay. Na kaya nagtolo talaga si Akla. Kaya sabi niya kanina kapag may nangyayari or pag may kailangan, ginagawan ko talaga ng paraan. Kasi nga, nagsabi ako sa kanya na ako nang bahala. Hindi ko masyadong pinapaintindi ito eh. Pag may kailangan, ako na yan, sige go, laban na yan. Recent lang, na-diagnose ako ng myoma. Hindi ko alam yun yung mga symptoms na kailangan ko na palang magpa-check up. Kasi akala ko normal lang habang nagkakaedad. Ano yung naramdaman mo ng mga symptoms? Too much blood loss. Kaya wala na akong dugo. Like when you're having a menstruation? Oh my God. Super talaga, as in. Kaya akala nila maputi lang, sobrang puti ko lang. Pala wala na akong dugo. Oh my God. Hemoglobin ko parang 45. So parang naging anemic ka talaga? Anemic. Tapos, parang akong zombie, hindi na ako masyadong makalakad. Yung utak ko, yung pag nananaginip ka na parang gusto mong tumakbo, gusto mong ganun yung utak ko, pero ang hina ko, hindi ako makalakad. So, Tapos ang tanong pa sa kanya, anong gluta mo? Kasi nga akala na, wow, effective yung pagkaputi mo. Iba Baka ka na. spare na siya ate. Oh my God. so, nakita nila, nagpa-check up ako. Ang pa doon, hindi ako nagpa-check up dahil doon. Nagpa-check up ako dahil sa ubo ko. Ubo ang layo. Pero sinabi ng doktor, nakita niya sobrang putla ko. Pag-uba ng mask. Nagpa-ultrasound ako. Tapos, yun yung nakita sa akin. Pero okay lahat ng findings na rin nandun.
So ngayon, namamanage mo na lahat ng symptoms? Yes, may mga medication, may maintenance ako for after 3 months. Ito, syempre parang tipo na iceberg na lang to. And for sure, marami pa kayong mga pagdadaanan. Pero if there's one thing that you hope our society or LGBTQIA+ na matutunan sa inyo, ano yun? Ako, not to be judgmental or do not just judge people based on what you see. And at the end of the day, you shouldn't, or no one will have the right to dictate how you'll find your love, really. Kasi, you may say na ngayon, you like a guy, probably bukas, girl na, right? You can never tell that. Kasi, right now, with society, with social media and all, it's easy to judge talaga. Diba? Or it's easy to tell people the things that they're doing bad or doing good or anything or comments. Kasi kahit anong gawin mo, may comments pa rin sila, diba? But I just would like the society to learn na people see things differently and instead of tolerating, just acceptance lang talaga. Copy-paste. Okay, perfect. Copy-paste mo na lang. Diba? Ako, same. Kasi, may kanya-kanya kasi tayong opinion. May kanya-kanya tayong POV, point of view. So, never judge talaga pagdating sa taong hindi mo naman talaga kilala. Correct. Diba? Kita mo lang kami sa social media or sa ibang ano. Pero, hindi nila alam yung struggles namin. Actually, walang nakaalam na dito lang yung lumabas. Even ako yung mga first episodes, no? Alam ko naman yung glimpse, pero hindi yung totality by detail. Yun. Yun, okay na pala. Na-copy-paste na ate. Okay. Yun lang naman, sa akin ganun lang talaga. Kasi, ang hirap, kaya natatakot na ngayon yung iba mag-out, mag-come out, or mag-come clean. Kasi natatakot sila na baka i-judge sila ng mga tao. And you take it from me, if you are proud with the person you're with, if you're happy, and diba? Kapag mahal mo yung tao, you shouldn't be worried and you shouldn't be afraid of the comments by other people. Kung gusto mo i-post, and if that's how you show na proud ka, then post it. Dead mo sa mga comments. Diba? Kasi hindi naman sila ang kasama mo matulog. Hindi naman sila kasama mo sa struggles mo sa life. They can only do so much in front of their screen. Nagtaray na siya. May senior. Yung shifting character change. ate. Yes, tama. So, sa mga panahon na parang nawawala na kayo ng pag-asa, ano yung pinanghuhugutan nyo ng lakas? Ako siya lang, honestly. Kasi, I remember the time na sobrang sama ng loob ko, ate. Kasi, Bakit? may sinasabi siya sa akin, may gusto siyang bilhin, pero hindi ko mabigay. So parang, sabi ko, hindi pwede na Kasi hindi to materialistic, so pag may hinihingi siya sa akin, save Mother Earth. Meron pa ba ako? So sabi ko, bakit hindi ko yun, liit lang naman yun, bakit hindi ko Or pag may gusto siyang kainan, naman sarap dito, kumain pala. Sabi ko, hindi ko siya mayaya kasi wala kami pambayad. Kung isang plato ako din natin, so sabi ko, hindi pwede nga. Kaya pag nanghihinaan ako ng loob, or pag gusto ko mag-resign, sabi ko, pagod na ako sa work, ayoko na mag-work. Inaalala ko lang yung time na sabi ko sa kanya na ako nang bahala. Kasi pag wala akong ginawa, paano na to? Diba? Paano na kami? Pag nanghinaan ako ng loob, parang hindi ako pwede. Parang ganun sa akin. I'm not saying na pinapress ako rito. Hostage. Parang sa'yo lang din kasi. Promise ko kasi sa kanya yun. And sabi ko, hindi pwede ganyan. Kaya... Lalaki ka sa provider part. Tanggalin ko nga itong higaw ko! Sabi ko, ayoko na sabi ko kanina, ayoko na bumalik kami dun sa point na kailangan namin maghati sa food. Ayoko na dumating sa point na kailangan niya mag-post kasi wala kaming kinain. So yun yung motivation ko talaga na ayoko na bumalik kami sa ganung buhay. Diba? Ako din. Kasi doon hindi namin naranasan yan, hindi pa kami relationship ako.
lahat ng struggles naranasan ko kasama siya, masaya ako. Kasi, nandyan siya. Alam mo yun, parang hindi ko nakakaya pag, naghiwalay. Kasi, parang nakadepende na ako sa kanya. Oh. Panchikash na. Hindi. No, may continue pa siya. Ayun. Super strong niya kasi talaga. Pero alam kong nahihirapan din talaga siya. Minsan, inisip ko, bakit sinasabi niya mag-isa lang siya minsan umiiyak? Ba't ka iiyak mag-isa, di ba? Magkasama tayo. Kasi ako, very ako sa kanya. Pinapakita ko lahat ng emotion ko. Sa kanya ako umiiyak. Lahat ng family problem ko sa kanya. Sabi ko nga kung mas may kakampi ako, siya yun. Siya talaga. Kasi lahat ng nakakilala sa akin, hindi talaga ako kilala as siya lahat nakakaalam ng ugali ko, lahat. As in, siya, hindi family ko. Oh. So, parang si Coco na talaga yung first for Sabi your ko nga, family. naging nanay ko na siya, kapatid, lahat. Partner, Oo, everything. partner. Kaya, though may kami ngayon issue kasi nga may sakit ako. Sabi ko nga, hindi naman natatouch nga sabi niya, hindi naman kami nagjowa para magkaanak lang. Diba? Kasi baka hindi ko na mabigay sa kanya. Oh. Kasi sabi niya, alam ba, hindi na tayo magkakababy. Sabi niya, hanap ka na lang iba. Sabi ko, grabe na samanta na lang natin ito. sabi ko sa kanya, ito honest talaga, sabi ko, hindi naman kita ginawa para mag-anak. So, kasi napapag-usapan niyo na gusto niyo in the future, magka-baby. Kasi kung ako, okay lang, gusto ko naman magka-baby, ate. Gusto ko pagkaroon ng maraming ganito. Kasi nga isa lang talaga si Coco sa family niyang lalaki. Oo. So, lagi siyang hinahanapan ng apo. Correct. Yun yung, fantasy ni Tita. Gusto ng fantasy ni tita, na ni may mama. isang Castro. Oo, na ganito ang face. Na ito. Na this is it. Diba? Pero sabi ko, hindi tayo nag-jowa para mabuntis ka or magkaanak tayo. Kasi as a gay person, for sure maraming makaka-relate na when you accepted that you're gay, may time sa buhay mo na tatanggapin mo na that you'll grow old na hindi ka magkakaanak. Diba? I'm sure hindi lang ako yan. I think I was in college na sabi ko, when people would ask me, paano pag tumanda ka na, sino mag-aalaga sa'yo? Huwag yun ang iisipin yan. Kaya ko na yan. Pero tinanggap ko na sarili ko na hindi ako magkakaanak. And if ever na magkakaroon ako na, I will never ask my kid to be obligated to take care of me when I grow old. I'm so proud of you guys. 8 years and to infinity. At Yes. kasama ka namin nun sa I 8 know. years. Correct. Grabe, 8 years From na the pala yun. beginning. I remember, yung parang pinaka-first bonding natin was yung Pride Month. Diba? Pumunta tayo ng Pride Month. As in, saan ba yun? Sa QC. Oo, sa QC. Tapos naki-pride talaga kami doon. Ganyan. And it's so fun. Nag-jeep tayo. Tapos late na tayo. Tapos naglakad tayo. So, ulitin natin yung next time. Yes. Kaso bawal siya masyado ngayon kasi mapagod. But ulitin natin with the car. Perfect na yun. Wala tayong car. Jeep lang kami noon. Abang-abang at saka makikipag-bardagulan ka pa. Oo. We're down to the last 3 questions. Okay. Bloom, belong, and become. Okay. So, what's one turning point of your season right now that you never felt enough? And how did it shape you? Kumbaga sa relationship. I never felt enough. I think I never felt na never ako naging enough. Yayak na naman si Akla. Never na. Show mo eh. Sige, go. Hindi, I mean, kasi Jowa is very appreciative na sabi ko nga, na-feel ko na kahit anong gawin ko, he knows na ginagawa ko yun for us. So never ko na feel na never ako naging enough. Na I feel like, I feel like yung small things or whatever I do, I feel na okay sa kanya yun, na happy siya doon, na enough ako. I think I feel validated. Na I never ask for it. Same sa akin, kasi hindi naman kami dadating ng 8 years kung hindi tayo enough sa isa't isa, di ba? So, talagang binil namin yung relationship namin together na hindi namin kailangan ng ibang tao, comments ng ibang tao. Kaya sa relationship namin, kami lang talaga dalawa. Kaming aayos, walang ibang kakausapin. Nag-away, tayo lang aayos. Correct.
Doon naman, if you were to give a title of the season of your life right now, your own The Sum Up, what would it be and why? Alright. Thank you so much, Judge number 2. The, Pang-pageant mo. Thank you for thank you wonderful for that question. wonderful title. Ano ba? The sum up sa'yo? Yun the kasi sum parang up. The Sum Up mo. The step up na lang. Saya pala! Ay! May end na siya, ate. Hindi pala siya. Okay, Sum up. so, calibrated kami. So, yun na Step lang, up. step up. Okay. Yun, ay, okay na yun. Nagsunod na lang ako, Gusto ate. yun is the step up for The both step of you. up. Oh, I think step up, Okay, maganda bakit? yun. Bakit? Perfect. Siya yung nakaisip. Representing of growth, syempre. Overcoming challenges. Wow! Oo, yung parang moving forward talaga tayo. Infinity. Wow, And infinity. to also to link with that, di ba movie ang step up? And we started with dance then. Yeah. That's when we met. That's when it started. Ayun pala, step up. Di ba? Step Oo up. nga, so Ako yung girl na dance doon kayo na gumagano talaga. yung ganyan. Siya yung nagbe-break dance. Ikaw Kaso, yung gumagano. ganyan ako doon. Oh, ang ganda nun. So, step up. Perfect. Mm. Good job, ma'am! Tara! Good job ako, ate. Galing. Sum Hindi ko up, naisip. step up. Ayan! Yes! Watch out! For the step up. Ito, what promise or message would you give to each other and then to your future self? I promise. I think I promise to improve myself and to learn, knowing that I'm not perfect. I promise that I always would accept you for every... Wow, but... Ano ba ito? Okay lang Ano yun. ba ito? Parang ganun nga. Okay. To howl and to hold. Seryoso to eh. Pero I think my promise is to just keep my promise when we started na akong bahala. At kahit anong mangyari, kahit anong away, I will remain and I will keep my promise on choosing you every day. Wow. Oh. So, yun. And promise naman to your future To self. future self, I will never lose myself again. How about you? Promise to Coco natin. and then to your future self. Kasi, hindi naman tayo perfect talaga. Pero, promise ko lang is... Tingnan mo siya! Pawag-iyak ko naman ito. Kasi, baka, Hindi na! Kasi pag na... yung hindi tayo nag-start para sa wala lang. Kaya I promise to be there forever. Kanda mo. And then to your future self. My future self, mas maging magpasensya ka palalo. Kasi, ayun na, we're not getting younger. Siyempre, may mga times na talaga na mapapagod na tayo sa buhay, ganyan. Sana huwag ka sumuko. Go lang sa life. Tsaka, marami na tayong napagdaanan. Nandyan yung mga friends and family natin to support. And lalong-lalo nandyan si Coco sa akin. Thank you so much for being here. Ngayon ko lang nalaman yung buong story nyo. I think yung pinaka hindi ko makakalimutan sa inyong dalawa na feeling ko, sabi ko din kay Coco to na, girl, yan na yun. Ano ba? Hindi mo ba maano? Yan na yun. Siguro yung nakita ko talaga na si SJ, grabe yung pag-aalaga niya din sa inyo. And then pag-aalaga sa isa't isa. Kasi never kong nakita din na may isang tao na sobrang nag-aalaga kay Coco. Kaya thank you so much, SJ, for taking care of my Coco. Yes. And also Coco for taking care of SJ. Ang pinakamaganda sa story nyo is you guys grow together but at the same time, hindi nyo nakalimutan yung sarili nyo ring growth. Kaya naman with that, thank you so much for being here! Love wins! Love is love! Thank you so much! Baka meron ka namang gustong invite and tawagin natin mga sambayanan where they can follow you. You can follow me on all my social media platforms. You can follow me on TikTok and I am not Coco. I post videos there related to call center and things like that and a little bit of dancing and Instagram. Yes. And how about SJ? SJ Abalahon lang. Yes! Thank you so much!
Kaya naman, Sambayanan, Samber Nation, always remember, you are not behind, you are becoming. This is Samber, and that wraps up the Sum Up! Yes! Sabihin ko sana, step up, step up, step up, step up. Hindi yan, sum up.